Nasa linya po natin si Department of Science Secretary Renato Solodom Jr. Kaunaig po sa mga paghanda natin dito sa mga paglindol o mas malakas pang lindol dito po sa ating bansa. Secretary Solodom, magandang umaga po. Hello, Secretary. Magandang umaga, Melo. Opo, may balak po na gawin na rin sa gabi yung earthquake drill po natin. Ano po ang kahalagahan po noon, Secretary, para po sa buhay nating mga Pilipino? Well, unang-una, ang lindol ay pwedeng tumama sa araw o sa gabi at mas mahirap kumilos kapag madilim. Kaya nga po, nagsasanay sa araw para pag nangyari sa gabi at magkaroon na rin ng earthquake drill sa gabi, mas alam na natin. At hindi tayo maninibago masyado. Pero importante talaga na nagkakaroon ng mga earthquake drill sa gabi. Pero maliban dyan, ang kailangan talagang gawin natin ay ma-assess ang mga bahay at gusali kung talagang ito ay matibay sa paglindol. Kasi yan yung unang kahandaan na hindi talaga magko-collapse ang bahay at building. At yung mga earthquake drill na ginagawa natin, ina-assume na hindi talaga magko-collapse ang bahay at nagkakaroon pa rin tayo ng pagprotekta sa sarili, yung tinatawag nating back cover and hold. No? At yung mga building ay na-design yan ng mga inhenyero na hindi magko-collapse kahit magkaroon ng damage para may panahon pa ang mga tao makalabas pagkatapos ng lindol. Opo. Pero Secretary, pag ganun sa nangyari sa Myanmar at saka doon, halimbawa diyan sa Bangkok, yung isang gusali doon, yung bang ating ginagawa na gumuho talaga, nag-crumble talaga hanggang sa ilalim po ay bumagsak, Secretary, yan bang ating mga ginagawa? Sabi nyo nga, yan ay akma ba doon sa ganong klase ng senaryo? Yung mga duck cover and hold po natin na yan? Ay, hindi na obra ang duck cover and hold na gano'n. Kasi kung ang building ay magaganyan, mahirapan ka ng makaligtas dyan. Kaya ang unang ginagawa, sinisigurado na hindi ganyan ang epekto ng lindol sa isang building. Ayan talaga ay nagpapakita na either mali ang disenyo, or mahina ang materyales, or hindi maganda ang pagkagawa. So kung mahina ang materyales, usually yan sa bakal, talagang magka-grumble ka agad. Pero posible rin sa mga disenyo kung iba ang technique nila kasi dapat maganda talaga yung pagkatayo. Ang problema dyan sa Bangkok, yung malayo ang lindol sa Myanmar, kasi ang tendency ng lindol na malapit sa mga bahay at gusali kapag malapit sa epicentro, ang mas mayayanig dyan ay yung mga magagaang building. At ang magagaang building, yung mga maikli, yung low-rise and residential buildings. Medium-rise. Pero kapag nag-travel na yung lindol at malayo na ang inabot, dahan-dahan na yung pagkilos ng lupa, ang napapagalaw niyan, yung mga matataas na building. Kaya kahit malayo yung sa Bangkok, at mahina ang disenyo o mahina ang materyales, nadali yung mga building. Yun, ito yung pinapakita natin sa GTV. Ganyan po ang nangyari. Ito yata yung State Audit Office po, pag-aari pa naman ng gobyerno po. Ayun, sinabi nyo, Secretary, dapat ding maging mapanuri tayo. Lalo yung ating, meron tayong Philippine Bureau of Standards o Product Standards yata, sa DTI. Yes, Opo, DTI, sa mga bakal, mga hollow blocks. Nung mga nakarang mga pag-uusap, kailangan sigurado na matibay ang mga bakal at yung paggamit ng bakal at hollow blocks, kung hollow blocks man ang ginagamit, ay dapat na ayon sa ating Philippine Building Code and Structural Code. Ang problema sa hollow blocks, for example, maraming backyard hollow blocks na minsan ay hindi matibay. At yun yung nakita namin noong 2019, kung maalala nyo. Sunod-sunod na lindol sa Cotabato, maraming hollow blocks na hindi maayos. At kung mahina naman ang bakal, yun yung unang cost ng pagbigay ng building. Iba yung kanyang pagkasira. Nag-crumble siya. Kasi yung ibang building parang nabaklila yung babagsak. Pero yan talagang crumbled into pieces. So kailangan pala yung mga hardware natin, yung mga factory na mga bakal, semento, mga ganyan, nasusuri, napupuntahan din po, Secretary? Tama po kayo kasi siyempre ang ating mga kababayan nasa mercy din ng na bebenta. At para magkaroon ng ideya ang ating mga kababayan, kapag sila ay nagpapagawa ng bahay na 1 to 2 story,
meron po How Safe Is My App na pinalabas kami sa DOST Fivox para malaman nila kung matibay ang kanilang bahay sa lindol. Kung ito ay babagsak o hindi babagsak at yung guidance kung ano ba yung matibay na mga bahay, ano ang lapad ng hollow blocks, ng bakal, ano ang disenyo. Pero siyempre, pag malaking mga bahay, and dapat talaga ay sumusunod sa building code, ngumonsulta dapat sa ating mga inhenyero. Pero marami tayong non-engineered buildings, and of course, yung mga luma na mid-rise buildings. Ayun. Bureau of Philippine Standards pala ng DTI gumagawa niyan. Isa sa mga mandato yata nila, Secretary, meron silang ino-operate na testing center para doon sa product certification at saka yung mga confirmatory test doon sa mga materyales na pwedeng ipasuri po. Kaya lang, meron pang isa tayong problema. Baka napapasukan tayo ng mga smuggled, substandard na mga produkto rito, Secretary, construction materials. Well, kasama din naman sa trabaho nila yan para masigurado na yung nabebenta ay maayos. So dapat talaga ano pala to? 30-story building yung sinasabi nyo, Secretary, sa Thailand. Yes, kasi akala ng marami kapag malayo na ang isang lugar sa mga known, alam na fault, ang impression kasi ay malayo na, hindi na kami masyadong matitinag. Pero mali po yan. Kahit po malayo, lalo na yung matataas na building, gagalaw po yan. Opo. Yan po ang nangyayari kung hindi maganda ang materyales o disenyo. Ang sentro ng lindol sa Myanmar po Pero sa Thailand, apektado rin dahil doon. Yes, yun nga po sinasabi ko na kahit yung Singapore na walang fault, naghahanda sila sa lindol galing Indonesia. Yung mga high-rise dyan sa Singapore. Yung pala naman. So okay. Ako, Diyos ko po. Ano balita doon sa mga kababayan po natin na hinahanap doon? May 4 pa yata, Secretary. Wala po akong alam doon. Wala pa? Kung anong balita. But definitely, yung mga kababayan po natin na nagtatrabaho sa labas, maganda rin alamin nila ang mga panganib na pwedeng tumama sa kanila. Pagdating po sa Pilipinas, yung mga panganib natin ay napapakita natin sa Hazard Hunter PH, yung gawa ng DOST Fivox. Para may alam tayo kung anong klaseng preparedness o preparasyon ang gagawin natin para in case na may bigla ang mga pangyari tulad ng lindol, di ready na tayo. Hindi tayo nabibigla. Opo, sige po. At hindi natin alam kung kailan darating yung mas malaki at mas malakas na lindol dito sa atin, Secretary. Marami tayong mga fault dito na binabantayan, di ba? Marami tayong fault. So ang attitude natin is anytime it can be happening. So dapat ready tayo palagi. Pero sabi nyo nga, sa mga nakalipas, baka hinog na tayo para sa mas malakas na lindol. Kailangang paghandaan po rin natin yan, Secretary. Tama po kayo. May mga lugar po na talagang may mga faults na matagal nang hindi pa gumagalaw. At tulad po yung nangyari sa Myanmar, matagal na rin. So yan po ang ating nakikita na earthquake scenarios na kailangan nating pagbutihin. We expect na baka gumalaw sa ating generation. We need to be ready. Opo. At saka yung the big one, baka daw the bigger one pa. Ano bang ibig sabihin nun? Yung the big one, gano'n ba kalakas yun? At yung the bigger one, Secretary, na narinig na namin yan Linawin lang natin. Yung katagang the big one ay ginagamit ng mga tao, ng media, patungkol sa isang earthquake scenario o posibleng mangyaring lindol na marami ang mamamatay o masasalanta. So, depende po yan sa lugar, no? So, iba yung preparedness natin sa earthquake sa Metro Manila. Ibang scenario po yan. Iba sa Davao, iba sa Cebu, iba sa Iloilo. Pero, siyempre, yung scenario na yan, kahit ano po ang magnitude na pinapag-usapan, ang tinitingnan talaga yung epekto nito, yung impact. Opo. So dito sa Kamaynilaan, dahil dito po karamihan ng building, mga tao, economic development, talagang mataas ang risk or risk-go. So yun po ang ating ginagawa, kaya nagpo-focus din tayo sa mga metropolitan areas. Opo, kaya yung sinasabi nyo, gano'n man kalakas ang lindol, kung mas matibay naman yung ating mga struktura, hindi rin ganun siguro katindi po ang magiging epekto, no, Secretary? Tama po yun. At yan po ay proven sa mga nakaraang lindol. Opo. Hindi po lahat ng building ay madadali.
yan po yung mga sumunod sa building code, maayos ang disenyo, maayos ang materyales, at maayos ang pagkagawa. Opo, sige po. Secretary, salamat po sa panahon. Nice talking to you again. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Opo, Secretary Renato Saludom Jr., Department of Science and Technology. Oras! Yun na. Alas 6:49 na po ng umaga. Radyo na, TV Palabanan ng Fake News, dapat totoo.